because, again, we're exempting MUP, military uniform personnel. We're exempting DepEd. I'll talk about the other agencies later. But the main problem between these two agencies, including the police, ang daming police na ang trabaho, hindi naman police. Ang daming sundalo na ang trabaho, hindi naman sundalo. Ang daming teacher na ang trabaho, hindi naman teacher. I'll give you an example, Yusek De Leon. Lahat ng bantay nyo sa kampo, sundalo. Dapat security guard yun eh. Hindi trabaho ng sundalo at trabaho ng security guard. The most attacked and threatened country in the world would be the United States of America, and yet all of their military bases are guarded by security guards sa gate. May military police sa loob. Di ba? Pero, so they're not performing the function of a soldier too. Yung driver ng mga general ninyo, sundalo. Di ba? Driver dapat yun. Ngayon, kung sa war zone yun, edi sige. Pero kung nasa Metro Manila naman kayo, siguro naman dapat, di ba, item ng driver? Yung secretary sa mga opisina ng DND, ng PNP, same. Sundalo at police. Mas mura ho ang sweldo ng secretary kaysa sa sundalo at police unless involved in national security. Edi sige. But again, it's an opportunity to do these things already. Para hindi sayang yung sweldo, di ba? Kaya tinataas na natin ang sweldo ng teacher, ng pulis at ng sundalo dahil pinagtatanggol nila yung bayan, pinagtatanggol yung kalayaan natin, tinetraining natin, binigyan natin ng barel, tapos tiga-taas ng barikada sa gate ng Camp Aguinaldo. Huwag naman, di ba?